Okay. So, dito na tayo sa five types of analytics. Ito guys, 2023 ko pa ginawa to. Ito yung power ng analytics, no? You will be able to analyze much better, hindi lang sa trabaho, pwede mo rin siya magamit sa stocks, crypto, or sa investments. Katulad dito, no? Inanalyze natin si Bitcoin. Si descriptive kasi, ang sinasagot niya yung question na what happened. Okay? So, example dito, what is the trend for Bitcoin this 2023? So, ayan, sasagutin natin dito kung ano yung trend ni Bitcoin sa 2023. Ang sabi ko dito is uptrend si Bitcoin for 2023. Now, papasok tayo sa second na types ng analytics, which is diagnostic. It answers to the question, why did it happen? Bakit tataas si Bitcoin this year? Kasi magkakaroon ng halving. This is 2023 ah. Magkakaroon ng halving which is bababa yung supply. Babawasan yung supply ni Bitcoin and tumataas yung demand niya as the countries adapt more into uh, cryptocurrency, di ba? So predictive naman, it answers to the question what will happen to what will happen? So Bitcoin might hit 100K in the next few years. So, pinredict natin si Bitcoin mag-hit ng 100 in the next few years. So, sa prescriptive natin, it answers to the question, what should be done? Kung tataas siya pala ng 100K in the next few years, ano yung dapat natin gawin? So, example dito, invest the money that you could afford to lose in Bitcoin before 2024 onwards. Okay? So, paano natin magagawa yon? Usually guys, etong apat na to, descriptive, diagnostic, predictive, and prescriptive, sila lang yung kinikilalang types of analytics, no? So, if may question, like sa interview nyo, itong apat lang yon. Itong si cognitive, I think bago lang tong uh, na-coin nila na type ng analytics. So, it answers to the question, what can be improved to be or automated? So, save at least $20 per month so you can have something to invest. And look at where Bitcoin is now, di ba? Naglalaro na ulit tayo, twice na siyang nag-hit ng 100K. Kung nakakasunod kayo ng Bitcoin or crypto, makikita nyo na itong analysis na to, back then is I think nasa 50,000 pa lang si Bitcoin nito nung sinabi ko. So, nagdoble na siya. So, yung data analytics pala, hindi lang pala siya pwedeng gamitin sa paghahanap ng trabaho, sa pag-adapt into the future. Pwede mo rin pala siya pagkakitaan through investing. Which is, hindi mo na kailangan magtiwala dun sa mga tao na nagsasabi sa'yo may guaranteed returns, 20%, maghintay ka lang in the next 1 to 3 years, di ba? Maraming ganyang scam. Usually, pag merong guaranteed returns, huwag kayo maniniwala, okay? Kasi most likely scam yan. Kasi ang market, guys, unpredictable. Even those guys na sobrang galing, natatalo rin sila, okay? So, ayan. Medyo mag-ingat lang kayo. So, recap lang natin. Ang diniscuss natin, data literacy, ano yung mga magagawa mo if you are a data literate person and if you are already qualified for a job, ano yung data analytics in general, big three of V's, more of V's, data management system, and data warehousing process. So, five types of analytics. Tapos na rin natin. Okay. So, any questions sa ating module, sa ating first module? Wala na? Gets ba? Gets. Ayan. So may pa-quotes muna tayo bago na natin tapusin tong introduction to data analytics. So never stop learning because life never stops teaching. This is evidently true para sa aming mga IT, no? Kasi even me, kaya nga ako nag-masters kasi kung hindi tayo mag-aaral, magiging irrelevant tayo. So basically yung mga natutunan natin before magiging obsolete na rin siya. And ako personally,
Nung bata ako, hindi ako mahilig mag-aral. Ayun, si Alden, kaklase ko siya nung elementary, no? Saksi siya na medyo boplogs din ako nung ano, nung LM. Tamad ako mag-aral, hindi ako nag-aaral. So, nung high school nga, second to the last ako dun sa class namin. Pero nung college, tsaka ako nagseryoso sa pag-aaral. Doon ko lang na-value yung importance niya. Yun nga lang, medyo too late na sa math. Hindi na ako gumaling sa math, pero yung logic ko naman, tingin ko mataas naman. Kaya na solve ko yung mga problem ng mga companies. So, ayun. So, it doesn't mean na hindi kayo magaling ngayon sa isang bagay, is hindi na kayo magiging goods in the future. As long as you keep studying, keep learning, matututunan nyo rin siya in the future. So, ayan. Okay. So, stop natin for this one. Actually, next na ito, may quiz dapat kayo, pero later na natin bibigay, no? Take home quiz na lang. Okay, bio break muna tayo, guys, para dun sa ano. Let's be back by 8 siguro. And then we'll try to finish yung module 2. Okay. Thank you.